Bago po tayo magsimula ay pahingi naman po ako ng inyong like, maraming salamat. Sa paghinto nga nilang ito ay agad din namang nag-anunsyo ang system na sinasabi na nakita nila ang isang hidden dungeon sa Dehan Cinema. At pinakita nga sa atin ang parang normal na pintuan na ito, ngunit may kakaibang aura na nagpapaikot-ikot sa pintuan na animoy isang portal. Kasabay nga din noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabing ang dungeon nga daw na iyon ay nakita na at ang reward nga daw sa pagkakakita nito ay hindi makukuha. At dito nga ay nagtuloy na ang ating mga bida na makikita pa nga ang espada nyo na tumagas sa isang portal kasunod ang anunsyo ng pagdating ng bagong hidden scenario. Sa tuluyan nga nilang pagpasok na ito ay makikita sa kanilang mga mukha ang pagkamangha at pagkabahala sa lugar, na kung pwede lang din nila ipikit ang kanilang mga mata ay gagawin nila sa sobrang pag-iingat sa delikadong lugar. Sa pagkapasok nga na ito ng ating mga bida ay agad na namang nag-anunsyo ang system sa pagdating ng hidden scenario na may titulong Cinema Dungeon, may kategorya itong hidden at may hirap na A-. Para naman matapos ang dungeon na ito ay kailangan nilang matalo ang Cinema Dungeon Master. Wala itong time limit na sa makakagawa ay makakatanggap ng 4,000 coins at sa hindi naman makakagawa ay may kaparusahang hindi pa masabi. Sa patuloy pa nilang paglalakad ay dumating ang mensaheng pumasok nga daw sila sa Cinema Dungeon, habang makikita ang mukha ng ating bida na handang-handa na sa mga kakaharapin sa nasabing lugar. Sa isang pasilyo namang ito habang patuloy silang naglalakad ay natanong ng hindi makapaniwalang si Jie kay Kim Duk-jo, kung sigurado ba daw talaga siya na ang kanyang master ay nasa panganib na tinawag pa nga niyang old man. Ang maloko namang si Huiwon nang makita ang lugar na isang movie theater ay sinabing ang romantic naman daw ng lugar habang pang-ising-isi pa. Ilang sandali pa nang walang makuhang sagot itong si Jie kay Kim Duk-jo ay nagtanong na naman ito kung paano ang ating bida nakakasigurado doon at bakit nito sinusubukang iligtas ang kanyang master. Kasunod noon ang pagdating ng mensahe galing sa Constellation na si Secretive Plotter na gusto ding malaman ang sagot sa tanong ni Jie sa ating bida. At mula nga doon ay sinabi na ni Kim Duk-jo na dahil nga daw yun ang ibig sabihin ng companions habang makikitang nakangisi ito. Ninas naman doon ang di naniniwalang si Jie kaya sinabi pa ni Kim Duk-jo na ang dahilan nga daw ay dahil malaki nga daw ang pakinabang ni Jung Yokyu sa kanya. Habang sa isip pa nga niya na hindi na nga daw nakakapagtaka ang reaksyon ni Jie at ng mga Constellations, dahil maging sila ay maguguluhan talaga sa ginagawa niya na pagligtas sa taong gusto siyang patayin sa tuwing may pagkakataon ito. At sa pagkabasa pa nga niya ng mensahe ng Constellation na si Demonic Judge of Fire na namamangha sa gustong gawin ng ating bida, na pagbabalik sa fallen friend daw nito sa tama nitong landas na nagbigay pa nga ng 100 coins, sa loob naman ni Kim Duk-jo na may isa nga daw na hindi naintindihan ang totoo niyang intensyon. Dagdag pa nga niya na naalala pa nga daw niya ang isang bagay na sinabi ni Jung Yokyu noong umabot sa 2 numero ang kanyang pag-reg race. At dito nga ay may nagtanong kay Jung Yokyu kung ano daw ang mangyayari sa mundo pagkatapos niyang mag-regress. Sumagot naman si Jung Yokyu na nililinisan pa ang kanyang espada na hindi nga daw niya alam basta pipili nga daw siya ng mundo kung saan maraming tao ang pwedeng mailigtas. Sa isip pa nga niya na sa una nga daw ay parang dalawa ang ibig sabihin noon pero ang sinasabi nga daw talaga ng lalaki ay wala itong pakialam sa mundo na kanyang iiwan. Habang nagmamuni-muni nga itong si Kim Duk-jo ay nag-uusap naman ang dalawang babae na ito na tinatanong pa ni Jie kay Huiwon kung bakit ang daming nalalaman ang ating bida, dahil kainahinala na nga daw ito. Sumagot naman si Huiwon na dahil nga daw ang supporting constellation ni Kim Duk-jo ay isang fortune teller. Namangha naman doon ang uto-utong si Jie na binara naman agad ni Kim Duk-jo sa pagsasabi ng yun nga daw ay isang kasinungalingan. Sa isip pa ni Kim Duk-jo na wala nga daw sinabi sa TWSA kung anong nagyari sa mundo pagkatapos umalis ni Jung Yok o kaya naman daw sa mundo kung saan namatay ang regressor. Napapatanong pa nga siya dito sa sarili kung yun ba daw ay marireset kasama ang regressor o ang mundo ay magpatuloy pa na parang isang parallel universe. Hindi na nga daw siya mababahala kung ang mundo niya ay mananatili pero para nga daw makasigurado, ay naruroon talaga siya para pigilan si Jung Yokyu sa pag-regress nito sa pamamagitan ng pagkamatay sa araw na iyon. At dito nga ay sa ilang minuto nilang paglalakad ay nasasabi na ni Jie kung dungeon ba daw talaga ang napasok nila dahil wala nga daw siyang ibang makita doon kundi mga pader lamang. At dito naman ay may biglang nakaagaw ng pansin kay Hilyong na tinuro pa niya ang sirang poster at sinabi kay Duk-jo,
na ang lahat nga daw ng poster doon ay punit at tinatanong kung sino daw kaya ang may gawa noon. Mula nga doon ay nagkaroon na ng hinala ang ating bida, na walang ibang makakagawa noon kundi si Jung Yokyu lamang at dahil alam ng ating bida na wala na silang mapapala at doon ay nagmamadaling inalok niya ang kanyang mga tropa sa itaas. Habang paakyat na nga sila ay tinanong ng palakaibigang si Huewon itong si Jie kung magaling ito sa espada. Sumagot naman si Ji na oo naman daw at gustong-gusto niya ang mga espada. Sinang-ayunan naman iyon ni Huewon at sinabi pang the best nga daw ang mga espada, na masaya nga daw sa pakiramdam ang makahiya ng isang bagay. Nang marinig iyon ni Ji ay naniwala na ito na swordswoman ang babae dahil sa parehas nga daw sila ng nararamdaman. Napansin nga dito ni Huewon ang espada ni Jie at sinabing ang espada nga daw nito ay napakaganda. Natuwa naman doon si Jie at agad sinabi na yun nga daw ay bigay ng kanyang master sa kanya. Kasunod ang pagtanong naman nito kay Huewon kung saan galing ang kanyang espada at kung sino ang nagbigay noon. Nasabi na lamang doon ni Huewon na ang kanya daw ay kanya at yun nga daw ay maganda din. Sa nasabing iyon ni Huewon ay hindi nakaimik pa itong si Jie dahil sa gawa-gawang espada lamang ang gamit nito. Si Kim Duk-jo naman na nakikinig ng kanilang usapan ay nakokonsensya kay Huewon dahil sa hindi pa niya ito mabigyan ng espada sa dami ng kanyang ginagawa. Kaya naman sumabat na lamang ito sa usapan ng dalawang babae at sinabi kay Jie na bakit hindi daw siya kausapin ng babae gaya ng pagkausap niya kay Huewon. Sumagot naman si Jie na dahil nga daw humahanga siya sa mga cool na mga babae na mas may edad sa kanya. At dito nga ay habang nag-uusap at nagbibiruan ang mga matatanda ay naramdaman ng mga alaga ni Hilyong na nasa kanyang ulo na sinasabing may ibang tao nga daw sa unahan nila. Kaya naman agad-agad nitong pinigilan si Kim Duk-jo sa pag-abante sa paghawak sa damit nito nang may mukhang nag-aalala. At sinabing may tao sa unahan nila. Agad namang naging alisto si Huewon lalo na itong si Jie na agad naghanda para umatake anumang oras. Habang dahan-dahan pa nga silang umaakyat ay naiisip ng ating bida na baka si Jung Yokyu yun habang makikita ang mukha ng nakakatuwang batang si Hilyong na seryosong-seryoso. Sa paglapit pa nga nila ng kaunti ay tuluyan na nilang narinig ang mga lalaking nag-uusap sa di kalayuan na sinasabi ang mga poster nga daw na nakita ng isang lalaki ay pulit ng lahat. Ang isa naman ay nagtanong kung nakita na ba daw nila lahat, ang isa naman ay tinawag ang mga kasama dahil meron itong nakita na hindi pa sirang poster. Sa tuluyan nga nilang pagkakita sa iba pang mga tao sa dungeon ay narinig ng ating mga bida ang pagsabi pa ng isa na tama nga daw ang kausap niya, dahil ang lugar nga daw doon ay punong-puno ng poster, sinabi naman ng kausap na sinabi naman daw niya dahil talaga nga daw nagbayad pa siya ng 1,000 coins sa profit para sa impormasyong iyon. Dagdag pa nga nito na kahit nga daw nakakatakot ang mga itsura noon ay mga mapagkakatiwalaan naman daw pala. Habang pinapanood nga nila ang mga ginagawa ng mga lalaking ito ay pinapakinggan pa nga nila ang pinag-uusapan ay makikita ang ating mga bida dito na nagbubulungan na sinabi pa ni Kim Duk-jo, na pumasok daw ata ang mga lalaking iyon mula sa ground floor entrance. Pabulong din namang tinanong ni Jie kung sino daw kaya ang mga iyon dahil hindi niya iyon nakita sa Chungmuro. Sa sinabi pa nga ni Kim Duk-jo na galing ang mga lalaki sa pasukan sa ground floor ay nagtaka ito dahil ang alam daw niya ay may nakakalasong hamog sa labas at paano daw kaya ang senaryo. Sumagot naman si Kim Duk-jo na kada station nga daw ay may magkakaibang tagal ng senaryos, at sa tingin daw niya ay natapos na nila ang kanilang senaryo bago pa nila magawa ang sa kanilang station. At doon naman daw sa nakakalasong hamog ay kaya nga daw yung mapagaling sa pagkain lamang ng karne ng ground rat. Habang pinagpapawisan na nga dito si Kim Duk-jo ay naisip niya kung ano daw kaya ang pinag-uusapan ng mga lalaki na tungkol sa isang prophet, dahil hindi nga daw niya nabasa iyon sa lahat ng pag-reg race ni Jung Yokyu at sa mga oras daw talagang iyon, ay dapat silang dalawa lamang ni Jung Yok ang nakakaalam tungkol sa hidden dungeon na kanilang pinasok. Nag-aalala pa nga dito si Kim Duk-jo kung ano daw kaya ang nagsasanhi ng biglaang pagbabago na kanyang pangyayari. Ilang sandali pa nga ay nag-ayaan na ang mga lalaking ito na magtungo na sila sa kanilang pakay. At dito nga sila nagtuloy sa harapan ng napakalaking poster na ito at mula nga doon ay tumapat sa kanila ang isang napakalakas na ilaw na makikita nating maingat namang pinapanood ng ating mga bida mula sa hagdan. At ilang sandali pa nga ay biglang nawala ang mga lalaki sa kanilang kinatatayuan, habang makikitang unti-unti na ding nawawala ang malakas na ilaw na nakatutok sa mga lalaking kanina ay nakatayo lamang doon.
Nagulat ang lahat sa nagyaring iyon na makikita naman sa kanilang mga mukha. Natanong ng galang ni Huewon kung ano daw ang nangyari habang si Jiye naman ay sinabing sabay-sabay nga daw naglaho ang mga lalaki. Si Kim Duk-jo naman ay nagtuloy sa paglalakad para mag-usisa at nag-iimbestiga sa nangyari na napansin pa nga ang mga sira-sirang poster na kanyang nadadaanan. At sa paglalaks nga niya ay narating nila ang tapat ng poster kung saan naglaho ng parang bula ang mga lekaki. Nasabi pa nga dito ng nagtatakang si Kim Duk-jo na ang isa nga daw na iyon na nasa kanyang harapan ay ang nag-iisang maayos pa. Mula nga sa poster na iyon ay nabasa pa niya ang nakasulat na "A Time Forgotten by Mankind Recreated". Nang mabasa iyon ni Kim Duk-jo ay parang may sumagi na naman sa kanyang isip at napangiti na mura pa nga nito si Jung-hyuk. Dahil sa dami nga daw ng poster doon ay yun pa talaga ang iniwan doon na parang may hinala din ang lalaki na susunod ang ating bida sa kanya. At ilang sandali pa habang nagmamuni-muni ang lahat sa harapan ng poster para mag-imbestiga ay bigla na lamang nagbukas ang napakalakas na ilaw sa itaas nila at lahat sila ay nailawan. Naging alisto ang lahat doon na makikitang sa pagbukas nga ng ilaw ay agad may naramdamang kakaiba ang lahat na hindi nila maipaliwanag. Sa sobrang liwanag pa nga ay di may dilat ng dalawang ito ang kanilang mga mata. Dito naman ay patuloy ang pagkamangha at saya ng ating bida sa pagkaranas na naman niya ng pangyayari na nabasa lamang niya kaya tinanong niya dito si Huewon kung mahilig ito sa mga movies. Si Huewon naman na sinasabing wala naman daw siyang nararamdamang masama ay sinabi sa ating bida na oo naman daw gusto niya ang mga movies. Ilang sandali pa nga ay sinasabi ni Jiye na okay na ang kanyang pakiramdam. Si Kim Duk naman na parang paisi-isi ay sinabi kay Huewon na simula nga daw sa oras na iyon ay baka hindi na nila magustuhan pa ang kahit na anong movie. Hindi naman iyon lubos na intindihan ni Huewon na tuluyan ang nabahala sa sinabi ng ating bida. At habang unti-unti nga silang naglalaho dito ay dumating ang mensahe na sinasabing tinamaan nga daw sila ng projection beam at ang screening nga daw ay magsisimula kung saang floor sila nagsimula. Kasunod nga noon ang tuluyang paglaho ng kanilang mga imahe habang makikita na paliit na din ng paliit ang light beam na tumama sa kanila kasabay ng kanilang paglaho sa lugar. Sa tuluyan nga nilang paglaho ay tumambad ang nakasulat sa poster na Jurassic Park na may larawan ng isang dinosaur. Ilang sandali pa ay pinakita ang taong ito na nakatayo sa isang lupa kasama ang malulusog na mga halaman at mga damo. At mula nga doon ay tuluyan ng pinakita ang grupo ng ating bida na magkasamang nakatayo sa isang lugar kung saan napapalibutan sila ng napakasisiglang mga halaman at puno. Mula peren nga doon ay pinakita ang napakagandang kalangitan at pagbati ng napakagandang sikat ng araw, na masasabi nga rin nating napaka-presko ng hangin dito dahil sa napakalulusog at kulay green na mga dahon. At doon peren nga ay makikita natin ang grupo ng ating bida na hindi pa umaalis sa kanilang kinatatayuan dahil sa pagkami sa dati nilang tahanan. At doon nga sa nasilayan ay napanganga itong si Jiye na pasiga na napatanong kung saan sila napunta, at mula nga doon ay pinakitang muli ang ganda at lawak ng kapaligiran na kinaroroonan ngayon ng grupo ng ating bida. Sa lakas pa nga ng indayog dito ng mga napakakalalaking dahon dulot ng malakas na ihip ng hangin ay rinig na rinig ito sa buong kapaligiran. Sa tanong naman ni ay sinabi ni Kim Duk-jo na sila nga daw sa mga oras na iyon ay nasa loob ng isang palabas o movie. Sa isip pa nga ng ating bida na ang mundo nga daw na iyon ay ginawa ng cinema master na nasa ika-8 palapag ng dungeon. At ang pinakang attraction nga daw ng cinema dungeon ay ang mga stages na nasa hidden posters. Si Jung-hyuk nga daw ay sa tingin niya ay pinaplanong tapusin lahat ng stages at kuhain lahat ng rewards para sa sarili niya na tinawag pa nga ng ating bida na isang makasariling bastardo. Si Huewon naman dito ay parang nakaramdam ng konting stress dahil sa hindi daw niya masyadong maintindihan na ang mga nangyayari. Si Ji naman na manghang-mangha peren ay natanong sa ating bida kung ano daw kaya ang movie na kanilang napasok. Samantalang si Hilyong naman ay na-distract sa isang bagay na kanyang naririnig kaya tinangka niya itong hanapin at lapitan. Sumagot naman si Kim Duk-jo sa tanong ni Jiye na sinabing malapit na daw niya itong malaman. Sinabi naman ni Jiye na bakit di na lamang daw sabihin ng ating bida sa kanya at mula nga doon ay bigla itong naalarma, sa walang ingat na pagpunta basta-basta ni Hilyong sa isang parte na may malagang talahib. Habang palapit nga doon ng batang si Hilyong ay bigla na lamang tumalon ang isang malaking bagay sa harapan nito na nagsanhi pa nga ng pag-angat ng hangin sa harapan ng bata, napansin nga agad iyon ni Jiye at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng bata.
At dito nga ay pinakita na ang pag-atake ng isang napakalaking praying mantis sa batang pasaway na ito. Kaya naman dali-dali na nga itong si Jie na nakabantay sa bata para banatan ang malaking praying mantis na nasabi pang bilasan nga daw ng bata at umalis na ito doon. Ngunit bigla na lamang na hinawakan ng bata ang napakalaking insekto gamit ang mga kamay nito at sinabing yun nga daw ang Titanoptera na isang insekto na mula pa sa Triassic period. Nagulat nga doon si Jie hindi lang sa kanyang nakita kundi sa tinulungan pa nga ng bata ang insekto para hindi ito matamaan ng atake niya. Makikita nga din natin dito na hawak na ng batang si Hilyong ang malaking insekto na parang manok lang na makikita pang pinagpapawisan na nga din itong insekto. At mula nga doon ay tuloy ang pagkabigla ni Jie sa ginagawa ng bata sa isang delikadong insekto. Ang makulat namang batang ito ay tumatawa na parang natatawa sa insekto habang makikita itong insekto na natatakot na sa batang si Hilyong ngunit di ito makaalis dahil sa hindi nito maipaliwanag na dahilan. Ilang sandali pa ay tumawa na ng lubos itong si Hilyong sa bago nitong kalaro habang si Jie naman ay naiwang mabaliw-baliw sa nangyayari at natanong sa ating bida, kung ano daw ang meron doon sa bata na tinuro pa nga nito ng kanyang espada habang may nakakaawang mukha. Sinabi naman ng ating bida habang nakangiti sa babae na ang bata ay isang insect tamer o may kapangyarihang makapagpaamo ng kahit na anong insekto. At mula nga doon ay tuluyan ng walang nagawa itong si Jie habang si Huiwon naman ay namamangha din sa bata. Si Kim Duk-ja naman ay nasabi na lamang sa kanyang isip habang pinapanood ang ginagawa ng bata na o tingin nga daw niya ay hindi talaga alam iyon ni Jungyuk dahil ang stage nga daw na kinaroroonan nila ay magbibigay talaga ng pinakang importanteng rewards. Habang makikita nga dito itong si Hilyong na biglang natakot sa isang bagay na makikitang pinagpawisan na. At mula nga doon ay makikitang bigla na lamang sumigaw itong si Hilyong na tinatawag ang pangalan ni Kim Duk-ja na makikita ang takot sa kanyang mukha. Hindi naman doon maintindihan ng tatlong ito ang nangyayari kung bakit sobrang nag-aalala ang bata dahil sa kanilang nakikita na hindi naman ito unaatake ng insekto. Kasunod nga noon ang pagpapakita ng pagyabag ng napakalaking paa na ito na may napakatutulis na mga kuko kasabay ang dagandong ng buong lugar. Mula nga doon ay naramdaman na rin ni Kim Duk-ja ang nakakakilabot na pagyanig ng buong kapaligiran na talaga namang nagsanhi sa kanila na mag-alala. At dito naman sa malayang lugar ay makikita ang pagkasira ng napakalalaking puno at pagtalsikan ng mga lupa sa napakabilis na pagtakbo ng malaking nilalang. At dito nga ay makikita na ang mga lalaking ito na nakita naman ang ating mga bida kaya agad humihingi ng tulog dahil sa ang mga ito pala ay ang hinibabol ng napakalaking nilalang. Nang makita nga iyon ni Jie ay kinumpirma niya na ang mga lalaking aso na tumatakbo ay ang mga lalaki na nakita nila kanina. At ilang saglit pa nga ay makikita ang pagkalumos sa mga mata ng dalawang ito habang nakatingin sa itaas habang maririnig pa rin ang tunog ng isang hakbang na sanhi ng malaking nilalang. At sa pag-growl ng napakalaking halimaw na ito na tumambad sa dalawang babae ay nasabi na lamang ni Jie na sa tingin daw niya ay alam na niya kung anong movie ang kanilang napasok, sinabi naman ni Huiwon na ganun nga din daw siya. Ang ating bida naman ay makikita ang galak sa kanyang mukha sa pagka-exited na napangiti pa habang sinasabi sa isip na yun nga daw ang Tier 7 Best Monster dagdag pa nga niya na ang paghirap nga daw ng Hidden Dungeon ay ang pagganda naman ng rewards na makukuha dito. Sa pagkakita naman ng Tier 7 Monster sa marami nitong mabibiktima ay mas lalo itong nag-alboroto sa galit at nagtuloy na naman sa paghabol sa mga tao. Ang ating mga bida naman ay nagsimula na ding kumaraypas ng takbo sa takot habang ang ating bida ay kinarga na ang batang si Hilyong para sa mabilis nilang paglayo sa halimaw. Pagkatapos po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode, ang nakikita naman po ninyo ay ang ating susunod na episode, shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito humayo po kayo at magpakarami.